Ma'am, trabaho ba ng presidente ang sirain ang ebidensya ng ano? Hindi yan trabaho ng... Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa magsira ng nahuli na drugs. My dog stepped on a bee. Objection, relevance. Kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko eh. Bobo kasi sila eh, kaya hindi nila naiintindihan. Umupo sila. Tingnan nila. Hindi ko alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan, sorry ha. Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. Hindi ko lang like, trabaho ba ng presidente ang sirain ang ebidensya ng ano? Hindi yan dapat. Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira na nahuli na drugs. Ganun, sa comment ni Attorney Conti. Ang Conti malapit na sa Castro, no? Papunta na siya doon. Magkamali ka lang ng spelling, Castro na yung Conti na yan, eh. Magkamali ka lang ng spelling, Castro na yung Conti na yan, eh. Anong? Pasensya na po, ma'am. Kami na po galing sa tao. Hopeless. Hopeless. Diko. We are on the road to hell. Siguro, yan yung rason para, ganito, gawin ko, bullshitin ko sila ng bullshitin. Bullshit kayong lahat. Drag me to hell. Base sa mga certified true copies ng mga titulo na opisyal ng request ng ABS-CBN News sa Land Registration Authority kaugnay sa mga naunang pinahayag ni Senador Antonio Trillanes na mga bahay at lupain na pag-aari ni Presidential Candidate Rodrigo Duterte at kanyang pamilya. Kumpirmadong nasa mga Duterte nakapangalan ng marami dito. Ang isa dito ay townhouse na nasa loob ng compound na ito sa Pigibare Street sa San Juan City na nakapangalan kay Sebastian Duterte na anak ni Mayor Duterte. Pero kapansin-pansin na nailagay ito sa pangalan ni Sebastian nung siya ay 14 anyos pa lamang. 2001 pa ito natituluan sa pangalan ni Sebastian. Naunang sinabi ni Duterte na pinamana na niya sa kanyang mga anak ang mga ari-arian niya noon pa man. Meron ding condominium na may laking 125 square meters sa Galleria Regency sa Quezon City na nakapangalan kay Inday Sara Duterte at napili niya noong 2006. Nakalista si Sara noon bilang single. Depensa kasi ni Duterte, kayang bumili ni Sara ng mga ari-arian dahil abogado siya. Meron ding lupain sina Mayor Sara at kanyang asawa sa Parañaque na nailipat sa kanila noong 2013. Kasama na dito ang 10,000 square meters na lupain o 1 hektarya sa Turil, Davao City na nabili noong 2011 at 2,000 square meters na lupa sa Santo Niño, Babac, Davao na nakapangalan kay Sara noong pang 1999. Bahagi din ito ng mga dokumento na binunyag ni Senador Antonio Trillanes. At the very least, it shatters yung pagpapanggap na siya ay simpleng tao, na simpleng pamumuhay. Kasi kung may higit 40 ka na mga lupain at hindi naman ito low-cost housing, ano ka, talagang mayaman ka. Meron ding 1 hektaryang lupain si Paulo Duterte doon din sa Turil, Davao City at mahigit na 1,660 square meters na lupa sa barangay Gianga sa Davao City. Ayon kay Duterte, marami din sa kanyang ari-arian ay bigay sa kanya ni Pastor Apollo Quiboloy na pinuno ng isang malaking religious group sa Mindanao. Pero ayon sa tagapagsalita ng Liberal Party na si Congressman Barry Gutierrez,
may mga batas na nagbabawal sa mga empleyado ng gobyerno na tumanggap ng anumang regalo. Nakasaad ito sa Presidential Decree 46 at Article 211 ng Revised Penal Code. Henry Omaga Diaz, ABS-CBN News. So, unfortunately, Rap sa beat, dala ang mensahe. Sa bawat salita, itagasabato ang pangako. Babaeng baling di magkakagalang laro. Kapit ang bayan, babangon tayo.